matuto ng iba't ibang klase ng Excel function. Papile ng iba't ibang klase ng taxes, forms, BIR forms, computation ng taxes, payments and attachment. Nag-upload tayo niyan mga boss, kaya kayo mag-subscribe para lagi kayo updated. So ngayon mga boss, ang ituturo ko sa inyo ay ito, count if function. So ituturo ko sa inyo kung paano gamitin, anong kahalagahan nito. So personally mga boss, ginagamit ko to kasi accounting, taxation, yan. Sobrang madaming data. So kung gusto mong mapadali, yun, gumagamit ako ng iba't ibang klase ng function para mapabilis ang mga ginagawa ko. Maging reliable data, consistent, and accuracy. So mas gusto kong mag-rely sa mga function para maging mabilis ang ating nagagawa sa pinagagawa sa buhay. Ayun. So simple lang naman ang function ng count if. Yun. So bilangin. Yun. Ito na mismo itself. Count if. So bilangin lang. So ang kailangan mo lang gawin, magbigay ng criteria para malaman ni count if kung ano ang kanyang bibilangin. Ayun. So ito mga naghanda ako ng mga iba't ibang klase ng criteria. So simulan natin dito kay numeric value. Ayan. So ito mga pwede to sa kahit anong numbers, whole number, decimal, fraction. Ayan. So negative, okay lang yan, kaya ni count if. So sample natin mga boss. Count if. So ito range. So ito yung range natin. So assume natin na ang kukuhain natin ay halimbawa, so specific muna tayo, numeric value. So try natin ang whole number. So ayan, maglagay lang kayo ng criteria dyan. So halimbawa, ang gusto nyo makita ay itong 25.5. Ayan. Ayan. So simply ang kanyang hinanap ay kung ilang cell ang merong 25.5. So try natin, double check natin. Ayan. So dalawang cell. So yan, kaya ang naging sagot ni Accountify ito 2. Ayan. Simply kinaka-count niya lang yung cell na merong merong amount. Ayun, kung anong criteria ang binigay mo. Yan, yun lang yun. So pwedeng i-manual mo siyang ilagay dito kung anong criteria na meron na gusto mong hanapin, or maglagay ka ng cell kung saan mo lalagay yung criteria. Bawa eto kasi data range, and then eto yun. So parehas lang sila mga boss. So kung gusto mo ng gantong kung ganto ang gusto mong gawin, yan, bahala ka na, basta tama ang mailagay mo dito criteria. So walang problema yan, kakount yan ni count if. So mas prepared ko to kasi simple lang. Ayan o. So ayun, lagyan natin to para basic lang. Ayan. So try nating decimal ang ilagay natin. So yun, 0.81 para meron na. Yun, i-count lang ni count if dyan kung ilang cell ang merong 0.81. Sa pagkakataong to, ayan, may isang 0.81. So yun, sagot ni count if isang cell ang merong 0.81. Ganun lang din yan kay VLOOKUP, kay count if. Ayan. Ayan. So 0.81, ito ang ating criteria cell. Palitan natin yan, 0.81. Ayan. So parehas lang din sila mga boss. Sagot na naging 0.81 lang din. So kahit sa sign, yun mga boss, nagana to. Ito maganda to kasi kaya mong i-manipulate kung anong gusto mo sa buhay. Yan, kaya yan, basta tama lang ang ilalagay mong criteria kay count if. So assume natin na halimbawa i-count mo, gusto mong malaman sa data na to ang halimbawa above or below. Yan, kaya ni count if. So
So, sample natin mga boss. Yan, count if. Halimbawa, gusto nyong malaman yung mga values or amount na halimbawa greater than or equal to 1,000. Yan. Yan po. So, ang gusto mong malaman sa buhay ay ilan bang cell ang above 1,000. So, try natin. Check mga boss. Ayan. So, 16. 16 siya. Yun, tama naman. So, sa cell na to, ang above 1,000 is 16 na cell. So, ayun, kinount lang na ni count if. So, kung ganitong format ang gusto nyo, okay lang din. Yun. Pero pwede din dito kay kung meron kayong specific na criteria. So, pwede mo rin gawin yun. Yan. Ang gawin nyo lang, yan, greater than 1,000. Yun. So, paras lang din sila. So, depende na lang kung anong. Pero para sa akin, ito mas madali ito. Kung mga simple lang naman. Pero pag meron kasi mga option na may mga pagkakataon na bulk yung transaction. So, syempre, kung anong mas madali para sa iyo, yun ang susunod mo. Yan. Gawin mo kung saan ka sasaya. Yun ang sabi nila eh. Ewan ko sa inyo. Ayun. So, ganun lang din mga boss. Kahit sa letters, tapos na tayo sa mga values. So, yan. So, kahit sa letters or mga words, kaya. So, halimbawa, gusto yung malaman, mga boss, kung ilan sa data na to ang may pangalan. Halimbawa, so, yun. Dito sa data na to, merong subalit 3 ang record ni Claire dito. So, simply, ang sagot ni COUNTIF, 3. Nakita agad ni COUNTIF yan. So, 3. Yun, pwedeng ganito ang gawin nyo ng mga boss. Or, pwedeng ganito lang ngayon. Tapat nyo lang dito, click nyo lang kung kanta yung cell ng criteria nyo. Yan. So, yun, isa din ang magiging result dyan. Hanggang tama yung binibigay mo criteria. So, ibibigay lahat yan ni COUNTIF. So, sa date, time, paras lang din yan. Ganon at ganon din nung gagawin nyo, boss. Ayan. So, yan, mga boss. So, try natin sa date. Ito yun. So, sa quotation lang. 2024. Ayan. So, dito daw, sa data na to, 2 ang November 2. Ayan. So, ayan, November 2. So, yung naging sagot ni COUNTIF. Ayan, November 2. So, halos, parehas lang din yan mga boss ha. Paulit-ulit nyo lang gawin yun mga yan. Ayan. So, date nyo lang to. Mali pala yung pindot natin. Ayan. So, ayun, parehas lang din yan mga boss. So, nasa inyo na lang kung anong gagamitin nyo, kung anong klaseng format. So, basta tama lang ibibigay yung criteria. So, dito sa sa COUNTIF, eto, isa to sa maganda pero medyo complicated itong mga to. So, yan. Dahil nakaabot kayo dito sa part na to, yun, magiging simple na lang ang mga bagay-bagay sa inyo mga boss. So, bibigyan natin ng kasagutan ng mga yan. So, ang function naman nito mga boss, COUNTIF siya, pero 2 beses mo siyang gagamitin. So, dito mga boss, parenthesis lang. Plus, yun, may 2 tayong condition ngayon. Halimbawa, dito, gusto mo rin malaman dito. Yan, dito, gusto mong malaman kung sa 1,000 na yun, okay, sa above 1,000 na yun,
So dalawa mga boss ang ating ano dito, condition. Huwag kayong malilito. Ayan. Dito sa unang condition mga boss, dito, simply, gusto nating malaman ilang cell ang above 1,000. So, try natin. Above 1,000. Ayan. So, siya ay 16. Ayan, 16 daw. 16 ang above 1,000. Ayan. So, ang sagot ni Count If 19. Ito yun, 19. So, bakit? Bakit naging 19? Samantalang ang above 1,000 lang naman is 16. So, ganito yun. Kasi, dun sa pangalawang condition natin, ang gusto mong malaman, ilang cell ang merong apelyedong ball. Ito. So, try natin kung ilang cell. Yan, 3. So, dito, 16 plus 3, yan, kaya naging 19. So, ibig sabihin, dun sa unang condition mo, tsaka pangalawang condition, pinagsama lang. Okay? So, dun sa unang condition, merong 16 na cell na above 1,000. Samantalang dun sa pangalawang condition naman, merong 3 cell na merong ball na naka-criteria. So, ganyan gumagana si count if. So, dalawang count if. Kung napansin nyo, dalawang count if ang ating ginamit. So, dito nga pala, ayun, ito lang ang kanyang separator. Kung gusto mong pag-add yung dalawang data, okay lang. Plus ang gamitin mo. Pero pag times, okay lang din, times. Yan. So, di ba ito yung data na nakuha kanina? So, ang above 1,016, 3 ang may apelye ng ball. So, ngayon, pag multiply natin, ayun, so tally siya. Kasi ang function or criteria na ginamit mo is pag multiplyin mo daw, yung dalawang hinahanap mo. So, 16 times 3, naging 48. Ayan. Pwede ring minus mga boss, kung gusto mong pag-minus yun, ayan. Simply 16 minus 3, 13. Yan na. Binibigay rin yan ni count if. Kahit divide, mga boss, try natin. Ayan, 5.3. Try nga natin ito, divide. Ayan. Binibigay rin yan ni kayang-kaya yan ni count if. So, kung may mga gusto ko yung hanapin na nahihirapan kayo, lalo na pag maraming data, mga boss, sobrang mahirap pag manual, mano-mano. Kaya kung ako sa inyo, pag-aralan nyo ang mga Excel function. Manood kayo ng mga tutorial ko, boss, marami kayong matututunan. So, kahit ito, si asterisk na to. So, halimbawa, may mga data kayo na gustong makita. Halimbawa, apelyedo lang. Si count if kasi, yung criteria na binigay mo, dapat meron dun sa data range, sa list. So, pag wala dun, edi magiging 0 lang yun. Dito, sa part na to, sa range, so, gusto kong malaman kung ilang cell meron ang apelyedong, halimbawa, clear. Yan, clear. So, yan mga boss. Try natin. Yan. So, wala daw. Yan. Kasi ang gusto kong ipakita, kung dito sa datang to, ilang clear ang meron. Na-aggregate sa ilang clear ang meron. So, disregard kung anong pangalan niya. Ayan. So, gumamit kayo, boss, ng asterisk lang. Asterisk. So, kayang-kaya yan para alaman ni count if kung sinong specific ano ang gusto mo. Ayan. Try natin kung ilang clear kung nandito mga boss. Ayan. So, 3 sila. Ayan, 3 mo. Kahit magkakaiba yung pangalan, mga boss. Ayan. Tanggalin natin yung isang yan. Ayan.
Yan, kahit tanggal natin ng pangalan yan. Basta may clear. Yan, basta may clear. Hindi yan mababago. Basta may pangalang clear dyan, makita si county, ika-count yan. Yan, kahit walang pangalan yan or magkaiba ang pangalan yan, okay lang. So, hindi yan mababago. So, halimbawa, eto, nung napansin nyo, apelyido ang kinuha ko, nasa unahan. Pag ang gusto nyo naman makita mga boss, ay etong pangalan, so, pwede rin yan. Yun nga lang, ang gawin nyo, try natin si Arnold. Yan. Yan. So, wala, kasi walang apelyidong Arnold ang andyan. Kasi si Arnold pangalan. So, ang gawin nyo mga boss, yung asterisk, yan, ilagay nyo sa unahan. Yan, ika-count yan ni count if. So, try natin kung walang Arnold lang na andyan mga boss. Yan, 2. So, ang count ni count if, 2 din. Okay. So, ganyan gumagana si asterisk. Ayan. So, laking bagay din, maganda. So, kung meron kayong makita na yun, tulad nun, gusto ko makita lahat ng apelyidong ganito, disregard ng pangalan, kaya yan. So, yan, malupitan na. So, si end naman, ayun, pwede mo rin itong ilagay sa count if. So, maraming pwedeng pagsamahin ng iba't ibang function. Sa ibang tutorial, marami rin akong paglalagyan, ito, pinagagamitan ito kasama ng ibang function. So, dito pwede rin eh. So, halimbawa, dito sa range na to, meron akong gusto kong malaman yung below tsaka above. Halimbawa, ganda yan mga boss. Halimbawa, count if. Dito, gusto kong malaman yung data, okay? Yung data above, halimbawa, data, yan mo natin ang yan. Yan, ganda na ba yan? Ayan. Sa formula to, mga boss, ang gusto kong malaman, dito sa range na to, sa data natin, gusto kong malaman kung ilang cell ang above 1,000 and below 1,000. So, kaya ako gumamit na greater than and less than. Kung malaman dito sa data na to is kung ilan dito sa mga to ang less than 1,000 tsaka above 1,000. Since dito walang 1,000 na amount, ayan, walang 1,000 na amount. So, ibig sabihin, kinount yan lahat kaya naging 21. So, natin na ang gawin nating criteria ay ito, 25.5. 25.50. Ayan, so 19 na lang ang binigay ni count if. Kasi dito sa 21 na to, tingnan natin to. Ayan. So 19 na lang tong data na above 25.5 tsaka below 25.5. Kasi yan ang gusto kong malaman. Kung ilan sa mga cell na to ang merong below and above ng binigay kong criteria. So, ayun, tama naman. So, ganyan gumagana mga bossy. Count if na merong end. Yan. So, mag-a-add ka ng condition. Ayun, parang condition lang yun. Yan ang mga pwede mong idagdag kay count if. So, ayun. So, count if, pwede, halimbawa, may mga magdadagdag ka ng mas maraming condition or criteria mga boss. Ito, count if ang gamitin mo, count ifs. Ayan. So, try natin mga boss. So, halimbawa, ayun, dito sa data na to, gusto ko malaman ilan ba sa data na to ang above 1,000. Yan. Pangalawang condition, sino gusto dun sa above 1,000
Ilang beses meron sino ang nilagay ko? Si Chloe Baker. Ayun, pangalawang condition natin, no? So, yan, Chloe. Ayan. So, kung napansin nyo mga boss, may tatlong record si Chloe dyan. Ayan, tatlong record. Pero dun sa pinagay kong condition, si Chloe Baker above 1,000. Ano? I-pick up niya dito si Chloe Baker na merong amount na above 1,000. Ayan. So, ito lang kung napansin nyo mga boss, isa lang ang pinick up ni Count If. Kasi isa lang yung na-meet isa lang sa criteria ang minute niya, no? Yun. Isa lang ang nakita niya doon sa binigay kong criteria. So, kahit may tatlong Chloe Baker dyan, pero ang hinahanap natin is yung may amount na above 1,000. So, yun, binigay ni Chloe yun. So, ganyan gumagana si Count If, mga boss, Count Ifs. Kung gusto niyo ng mas maraming condition, hanggang padagdag ng padagdag, kung gusto nyo dagdagan ng condition, ayun, gamitin nyo si Count Ifs. Ano? Pero sa mga basic lang naman, basic na condition, ayan, si Count If applicable, yan ang gagamitin nyo. Ayan. So, ayun mga boss, kung gusto nyo pa ng mga iba't ibang klase ng Excel function, so subscribe nyo lagi ang channel natin. Marami kayong matututunan. So, ayun, thank you sa pagpapanood mga boss. Next time ulit.